Inaprubahan na ng mababang kapulungan ang lahat ng LEDAC priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. Kabilang na mga dito ang anti-political dynasty. May report si Gab Villegas. Binuksan ng mababang kapulungan ang special session alinsunod sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talakayin ang mga urgent bills na nais maisabatas ng administrasyon. Eksaktong alas 9 ng pangunahan ni House Speaker Faustino Bogie D ang pagbukas ng sesyon. Ilan sa mga panukalang batas na kailangang maisabatas ng Kongreso ay ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Act, ang Anti-Political Dynasty Law, ang Last Mile Schools Act at ang batas na bubuo sa National Center for Geriatric Health. Nakatakda ring mag-convene ang Commission on Appointments para iproseso ang mga nakabinbin na mga appointment ng ilang opisyal ng gabinete. Gayon din ang promosyon ng 8 opisyal ng Sandataang Lakas at mga miyembro ng Foreign Service. Sinabi ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naaprubahan na ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na nakapaloob sa Proclamation 1318. Ayon sa mambabatas, hindi na kakailanganin pa na dumaan sa bicameral session ang mga panukalang batas kung i-adapt ng Senado ang bersyon ng Kamara. We will see as to what the result is of those bills that are passed on third reading, after which we will have to have a bicam, probably pag SONA na. Because we cannot have a bicameral conference committee and we cannot designate its members until both laws are passed. Naunawaan naman ng House Majority Leader ang sentimiento ng mga tao pagdating sa anti-political dynasty bill na nakalusot na sa ikatlong pagbasa sa Kamara. Anya, dumaan sa konsultasyon mula sa mga party leaders sa loob ng Kamara bago nagkaroon ng botohan para sa nasabing bersyon. Hindi namin yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. Now, like what the other reporter asked, may bicam pa. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. Nakatakda ring isa lang sa ikatlong pagbasa sa Senado ang Senate Bill 1901 na siyang counterpart ng bersyon sa Kamara. Inaasahan rin na sasalang sa Bicameral Conference Committee ang dalawang bersyon sa oras na maipasa ng Senado ang kanilang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. It was really a matter of getting it through already, na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Hindi po ito batas. This is just the version that we, in the lower house, were able to produce and garner support for. Because had it been more strict, baka hindi tayo makakakuha ng boto. Nang matanong ang mambabatas kung magkakaroon ba ng commitment ang Senado na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa mataas na kapulungan, ito ang kanyang naging sagot. Sa totoo lang, the legislative mill of the Senate medyo came to a halt after this whole leadership struggle. So it hasn't been brought up yet. But what's good is that now that these problems with the leadership have been fixed, I have no doubt that under SP Gatchalian, the Senate will get back to work. And we have a month and a half, I think, until the SONA. So that's a lot of time to convene with our Senate counterparts, see what the priorities are for the incoming session after the SONA, and really make sure that we buckle down and provide laws that the Filipino people will feel. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.